Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. FEJODAP, inendorso si Isko Moreno at Chi Atienza para sa 2025 NLE. Yan ang MBC TV Network News, ni Rose Babiera. Nagpahayag ng suporta kina mayoral candidate Francisco Isko Moreno Domagoso at running mate nito para vice-alkalde na si Chi Atienza, ang Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEJODAP para sa 2025 midterm elections. Ayon kay FEJODAP President Rodelio Soto, nagpakita si Domagoso ng matatag na pamumuno, mahusay na pamamalakad at dedikasyon sa serbisyong publiko dahilan ng kanilang pag-endorso. Aniya, nagkaroon ng gobyerno sa Maynila noong Mayor pa rito si Domagoso. Kinumpara niya ito sa kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni incumbent Mayor Honey Lacuna, kung saan pinuna ni Soto ang traffic sa lungsod na sa kanyang salita ay sala-salabat, dugyot na ang Divisoria at buong Maynila, dagdag pa nito. Bukod kay Domagoso at Atienza, inendorso rin ang samahan ng buong slate ni Isko, kabilang ang mga kumakandidatong congressman at councilor sa 6 na distrito ng Maynila na kapartido ng dating mayor. Ito ang naging desisyon ng FEJODAP matapos mag-usap-usap ang mga miyembro, kasabay ng pagkukumpara sa nakaraan at kasalukuyang administrasyon. Ang panawagan nila, kailangan ng maibalik si Domagoso sa City Hall ng Maynila. Ang pahayag ng suporta ng FEJODAP sa Domagoso Atienza tandem ay nangangahulugan ng malakas na kaalyado mula sa sektor ng transportasyon na magpapalakas pa ng kanilang kampanya, lalo na't papalapit na ang campaign period para sa mga tumatakbo sa local positions para sa 2025 midterm elections. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nasa 20 vloggers na nagpapakalat ng fake news, binabantayan na ng NBI. Mayroong 20 vloggers ang binabantayan ngayon ng National Bureau of Investigation, na sangkot sa mga pagpapakalat ng fake news sa internet. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, na 2 sa mga dito ay mayroon ng arrest warrants, habang ang isa ay nakabase sa US kung saan pinag-aaralan na ng NBI ang pagsampa ng kaso laban sa mga dito. Giit ni Santiago, napasok sa kasong cyber libel at inciting to sedition dahil sa lumagpas na ang mga ito sa freedom of speech at expression. Kinumpirma din ito na mayroon ng ugnayan sa kanila ang Malacanang, para tuluyang malabanan ang paglaganap ng fake news. Abiso naman sa mga motorista, katiting na bawas presyo sa kerosene at diesel, ipinatupad. Magkakasabay na nagpatupad ng kakapiranggot na bawas presyo ng kanilang produkto ang mga kumpanya ng langis. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 20 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay mayroong 40 centavos na bawas sa kada litro, pero wala namang pagbabago sa presyo ng gasolina ngayong linggo. Isa sa mga nakitang dahilan ng Department of Energy ay ang anunsyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries, na palakasin ang kasalukuyang supply ng langis sa buwan ng Abril. Umangat din ang oil inventory ng US, na siyang nagdagdag sa supply sa buong mundo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.